Next topic tayo mga ka-GP. Pag-usapan naman natin ngayon ito. Nako, mga kababayan, kung kanina si Sara Duterte ay nakita natin puro kaplastikan, ginagamit pa ang language ng kababayan nating mga Muslim. Ngayon naman, etong si Digong mga kababayan, iba naman ang kanyang gamit ngayon. Yung dati niyang dinuduraan, yung dati niyang minumura, mga kababayan, ay panoorin niyo po ang kanyang sinasabi. Kanya nang ginagamit ngayon ang pangalan ng Diyos. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. Okay. May Diyos ko po. Diyos ko po. Marunong na siya ngayon, Diyos ko po. Ano ba yan, Digong? Expression lang yon o tumatawag ka na ngayon sa Diyos? Kala ko wala kang Diyos. Kala ko ikaw ang papalit kay Satanas. Walang tao dito sa Pilipinas, o bilyonaryo man o bilyonaryo, na magbigay ng pera, baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng laro na yung mga mayaman. Yan. Sabi niya, mga kababayan, beauty shoutout sa iyo salamat sa stars. So sabi niya, wala daw taong pera ang magbibigay sa atin ng kanilang pera kahit mayaman pa yan. Wala daw tao na magbibigay, mga kababayan. Ano pag sabi niya, yung mga nagbibigay dyan, yan ay mga nakaw nila. Okay, granting. Sabihin natin, for the sake of the argument, na yun ay nakaw. Okay, mga kababayan for the sake of the argument lang naman. Hindi naman tayo naniniwala na nakaw. Kasi tingnan mo kung nakaw yun, dapat ibinulsa. Pero, yung mga ayuda, pinamigay na nakikita natin. So, paano naging nakaw yun? Hindi ko maintindihan itong mga tao nito, maisingit lang talaga yung salitang nakaw, di ba? Sasabihin nila. Pakinggan nyo. Pinibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, Ma'am Violeta. hindi nila pera. Yan Merry pera Christmas. ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang isyo na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Tingnan nyo, mga kababayan, ninanakaw nila yung iba. Bakit mo alam na ninanakaw? Tingnan nyo, hindi, ito kasi yan. Yung mindset natin, sino ba yun? Si Morlitan? Tama ba? Yung nagsabi dito, Morlitan. Sabi niya, dahil laging pamimigay ng gobyerno ng ayuda, ay ang dahilan para bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas kagaya sa nangyari sa ibang bansa. Mali po kayo doon. Dahil ang ekonomiya natin, kapag ang pera po ay umiikot, ibig sabihin maganda ang sirkulasyon ng ating ekonomiya. Totoo yan. 'Di ba? Kasi habang ibinibili natin, ang gobyerno nagbibigay ng pera. Tapos ito ay ginagastos ng mga kababayan natin, nagsisirculate po. Ang economics natin ay umiikot. Now, etong si Digong, tingnan niyo po, bakit nila binabanatan masyado ang ayuda? Kasi nung panahon nila, mga kababayan, walang ayuda sa pilitan at yung ayuda ay pinipili. Anong nangyayari dyan sa PhilHealth? Ano ang sinabi ni Congresswoman Garin nung panahon nila? Di ba mga kababayan? Ang ginagawa nila dyan sa pera, sa PhilHealth, dahil sobra-sobra po ang pondo, ginagamit nila ito na excessive. Tapos, dahil nga excessive, ginagawa nila na itong mga allowance. Allowances
ng mga nasa gobyerno. So, ibig sabihin, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ano ang mas malala? Di ba kapag ito ay napunta doon sa iilang tao lamang sa bulsa, ng iilang tao lamang, malamang sa malamang, ang ikot ng ekonomiya, ang ikot ng pera, ay nandoon lang sa iilang tao. Palagay nyo kapag mayaman, mga kababayan, kumuha ng pera ng kaban ng bayan, ibinulsa nila. Kagaya ng sinabi ni Congresswoman Garin. Iikot ba ang pera na yan? Hindi. Ibubulsa, itatago nila, mga kababayan. Yun lang, baka mamaya sa ibang bansa pa nila ito gagastusin. Hindi natin napapakinabangan. Hindi po ba? Kaya mas maganda pa na tanggapin natin yung mga ayuda kasi nakikita natin, napakikinabangan natin na taong bayan. Hindi katulad nung sa kanila. Noong panahon nila, sila-sila lamang ang nakikinabang, sila-sila lamang ang nabibigyan. Oh, 'di ba? Sabi pa nga ni ano ang dahilan kung bakit ko sinasabi na ganito? Bakit natakot si Digong nung panahon nila? Di ba dati ang salin ng mga politiko ay, mga kababayan, open to public, open din sa public scrutiny. Tama? Pupunta ka lang sa internet, isi-search mo lang ang kanilang pangalan, makikita mo na ngayon ang kanilang salin. Pero nung panahon ni Digong, ano ang ginawa sa kanilang salin? Naglabas ng Executive Order number 2. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, oy, ano yung Executive Order number 2? Parang dun lang yan sa Executive Order number 13 sa Pogo. Di ba? Yung number 2, ito ay magre-regulate, ito yung magbabawal, mga kababayan, or ito yung nagtatago sa mga opisyal ng gobyerno, sa mga politiko, para makita ang kanilang salin. Bakit ka matatakot kung wala kang ginagawa? Bakit ka matatakot na ipakita ang iyong salin kapag wala kang ninanakaw? Oh, di ba saan din nagsimula, mga kababayan? Yung sa Congress. Di ba umaangal sila, sabi nila, accountability, ano pa ba yung sinasabi? Transparency at blah 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 yung sinasabi nila. Tapos yung liquidation nung panahon nila, mga kababayan, inalis din yun. Panahon ni Digong, 17 at 18 Congress. O, bakit hindi sila umangal nung panahon na yon? Bakit sila ngayon umaangal? Di ba nung panahon nila, wala nang liquidation? Ano na lang, certification. Panahon ni Digong nagsimula yun. Oh, hindi nyo napapansin? Kaya ngayon, mga kababayan, tinitira nila masyado ang mga ayuda. Yung mga ayuda na nararamdaman ng taong bayan ngayon, na napapakinabangan nila, napapakinabangan natin. Kaysa naman, mapunta lamang sa wala. Oh, merong mga kunwari, may pinagkakagastusan ang ating gobyerno. Pero inyo, trilyon-trilyon ang utang natin nung panahon ni Digong. Na hindi man lang tayo nakalasap, hindi man lang tayo nakatanggap ng ayuda na masarap-sarap. Oh. Oh. Di ba, Ma'am Judy Kayanong? Merry Christmas po. Ogag na Jeprox, Merry Christmas. Maritel Bangkil, masiba sa pera, pangit naman. Dahil kinyo, lalo na nung pandemya, buwis at mga supporter ng DD Sheets ang binigyan ng ayuda kasi ako, sinabi ko talaga makamarkos kami kaya walang ayuda kaming natanggap. Kita nyo na, mga kababayan? Kahit ako, nung panahon na, ng pandemya, hindi talaga ako nakatikim kahit sardinas pa. Wala akong natikman nun. Ang natikman ko lang, yun ang gagaling na sahod doon sa opisina namin na kahit hindi kami pumasok, may sahod kami continuous. Oh, di ba? Napaka-unfair. Pero ngayon, makikita nyo, pantay-pantay, lahat-lahat
may nabibigyan. Oo, walang perpekto. Hindi perpekto kasi yung iba dyan may palakasan pa rin. Pero mas nakikita at natatanggap ng tao. Mga kababayan, yun ang pinagkaiba po ng kapag nagkaroon ng monopolya or monopoly na yung pera ng tao nasa bulsa lang ng iilan, hindi po umiikot yun, hindi maganda ang sirkulasyon ng ekonomiya ng bansa po natin. Oh. Robbie Ong, sa kanilang mga politiko lang ang umuulan ng pera. Correct. 'Di ba? Kita nyo nga yung 51 billion ni Pulong. hindi man lang naramdaman ng mga taga Davao. Anong nangyayari? 'Di ba binabaha pa rin kayo? Oh. Say Puding Basman, sana'y sana'y kamatay mo? Hindi nga ako nakatanggap nun eh. Say Puding Basman, bakit ko yung kamamatay? Oh, Roel Manuel, alam niyo, ang pangit talaga ng mga sinasabi ng mga DD shits, no? Oh. Sabi ni Gracious Grace, pasensya na Sir GP, di ako makarelate. Loyalist ako pero natanggap naman po kami yung 5K at 6K at ibang grocery na tsempuhan lang po siguro. Hindi, may mga lugar talaga. Di ba, may mga lugar talaga. Pero, yung iba kasi pinipili nung panahon na yon, di ba? Mga kababayan, kumbaga para sa atin, sa pilitan pa yung pagbibigay nila ng ayuda. Siguro kung wala pang pandemya nun, hindi tayo bibigyan eh. Makakalasap ba kayo? Sabi ni Jack, you miss ko na yung sardinas. Oh. Mad Superman, Merry Christmas sa iyo at sa pamilya mo, sa inyo din po. Romeo Gonzales, except during time of pass admin, ayaw ipakita. It simply says, hiding talaga. Correct. Talagang tinatago po nila. Dahil nga dun sa executive order number 2. Oh. Nakita nyo naman, kahit sila Duque, na nakita na natin na may mga problema dyan sa Parmali. Oh. Pero anong nangyari, mga kababayan? Pinagtatanggol pa rin. Tapos ngayon, yung dati, balikan natin, yung paggamit nila sa Diyos. Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Akala ko ba di ka naniniwala sa Diyos? Dapat sinabi mo, Digong, ay, Diyos nyo po. Ganon. Huwag mong sabihin, ay Diyos ko po, kasi hindi ka naman naniniwala sa Diyos. Ang Diyos mo, si Satanas. Ikaw nagsabi, ikaw papalit nun. Diba? Muna nasa Sir GP, silent lang me here kasi nasa work. Okay lang. Wala pong salamat. Ay, wala pong anuman. Wala pong problema. Joey King, Sara lang lutang o Sara lutang. Ruben Castillo, noong pandemic wala naman kaming natanggap na ayuda kasi ang binibigyan yung walang trabaho. Paano naman yung may trabaho, hindi binibigyan? Correct nga eh. Yan nga yung panahon. Hindi katulad ngayon. Kita mo, yung AKAP, mga kababayan, ayuda para sa kapos ang kita. So, ibig sabihin, yan ay para dun sa mga mamamayang Pilipino na may trabaho pero kapos ang kita. Di ba? Pero nung panahon ni Digong, wala niyan. Ang binibigyan lang, yun nandoon talaga sa grounds. O paano naman yun, mga kababayan? Hindi naman sapat yung kinikita nung mga tao na nagtatrabaho nung panahon na yun, kagaya ng mga service crew, mga gwardya. O, di ba? Hindi sila nakakatanggap. Sa haba ng panahon na yun, lalo na may mga pamilya din naman. Malaking bagay ang sardinas, ha? Malaking bagay ang bigas, pero hindi nabibigyan kasi may trabaho. Oh. Pero ngayon, mga ka-GP Natics, pantay-pantay, may binibigay sa middle class or sabihin natin yung merong mga tao na meron namang trabaho pero kinakapos, yun nga yung AKAP. O meron sa tupad, meron sa 4-piece, meron yun sa mga estudyante, meron yun sa mga magsasaka. Di ba lahat? Pantay-pantay. Mga kababayan, yung sinasabi nyo ba kapag binigyan ng ayuda, malulugi na yung bansa natin? Hindi po. Lagi niyong titingnan yung bright side. Sa akin, okay ang ayuda. Diba? Ako, anti-ayuda ko kasi ayaw ko naman eh.
Diba? Kasi dahil nga doon sa mga na-experience ko sa lugar namin kasi hindi nabibigyan ng tama. Pero kapag ito ay nagamit ng tama, okay ang ayuda. Wala diyang problema. Diba? Huwag lang din susobrahan, mga kababayan. At huwag gagamitin sa politika. Katulad ng may ayuda, tapos ginagamit sa politika, pangit yun. Ganun sa akin yun. Diba? Pero pag ayuda, ginagawa, mga kababayan, kagaya po ng may sakuna o may mga bagyo, talaga yung nangangailangan, panahon ng sobra-sobrang kailangan ng mga kababayan natin, pwede yan. Walang problema. Kaysa naman ibulsa, kaysa naman pakinabangan lang ng iilan ng mga nakaupo sa gobyerno. Oh. Sabi ni Bornok, tulong sa taong bayan, maliit lang yan. Maliit pero malaking tulong, di ba? Kaysa naman wala kayong, hindi man lang nyo matikman, hindi man lang kayo makatanggap. Gusto nyo ba yun? Oh, Bia Bibar, Merry Christmas to you watching from West London. Thank you so much, Bia Biar. Oh, tama po. Sabi ni Rogelio Pabelons, lahat po binibigyan ngayon. May nakita ko dito sa akin kahit may kaya tumatanggap ng ayuda. Mga kababayan, at least, kumbaga para sa atin, pantay-pantay, co-equal. Hindi na yung namimili lang sila. 'Di ba? Kasi sa amin, may kakilala rin ako na mayroon. Nakakatanggap sila. Ang ginagawa ng iba, na mayroon sila, pag nakuha nila, ipamimigay din nila. Yun ang maganda. Sabi ni Friends Forever, Kabsat Go Philippines, may akap nun kay Diggs pero ibang klaseng akap. Yun lang. Yung akap dun sa mga chicks. Yun ba yun? Sabi ni Iluminada Umali, dito po sa amin patuloy ang bigay ng ayuda bilang pamasko. Wala pong pinipili. Depende po sa LGU yan. Ziana of Caloocan, okay po dito sa amin. Advance Merry Christmas. Oh, good. Diba? Ma'am Cheryl, Merry Christmas. Janet Pareño, loobin nawa ng Diyos na may kapalit na matapos na ang lahat ng kasamaan ng Duterte and Company. Sana nga po eh. Diba? Oh. Sabi ni Romeo Pascual, sinasabi nung pandemic ay inalis yung ayuda sa akin kasi sabi hindi nasunod kasi senior pantay-pantay yung anak ko. PWD siya pero binigyan kami ng tuyo, okra, bigas, 2 kilong bigas. Yun lang. Hindi, ibig ko sabihin, Romeo Pascual, ngayon po yung pantay-pantay na walang pinipili. Pero nung panahon nila ni Digong, sabi ko nga sa inyo, hindi namin naranasan yung ayuda. Diba? Talaga may pinipili. To. Hindi. Ang ibig ko, ang Jack Q, ang ayuda naman, okay, sabi ko nga, hindi, wag natin tong gamitin para pang-paunlad. Hindi tayo unlad dito. Hindi, wag nyo rin gawing negosyo ang ayuda. I mean, yung iba kasi sabi nila, oy, pwedeng magnegosyo yung ayuda. Sabi kasi ni Sarah, wag daw ibigay, wag tumanggap ng ayuda, kailangan daw yung pangnegosyo. Pero siya, nakita natin, namimigay. Sabi ng mga DDS, nung pumasok ako sa kanila, pwede naman pangnegosyo yan Paano? Yung pag nakakuha ka, ibenta mo gago. Isang bigayan lang yun. Iikot ba yun? Diba? Para mga siraulo Hindi, pwede naman pang negosyo yan yung ayuda. Paano pwede? Nagbigay ng bigas? Nagbigay ng mga dilata? Ibenta mo sa kapitbahay na nangangailangan, negosyo daw yun? Gago. Siraulo. Tama po, Friends Forever. Bornok, may alam si BBM gamitin ang pondo. Kay Digong labas na labas, wala naman pagbayad. Correct. Diba? Sabi ni Ma'am Aurelia din na, GP, naninibago talaga ako sa mukha mo. Kayo lang po ito, kayo naman. Christmas. Christmas. Kailangan natin ng, di ba? Kita nyo naman, face ni GP. Katawa-tawa. Sabi ni Tess Amansek, as in wala naman ayuda, mulat sa pool, wala ako natanggap na ayuda. Tama po sir, pili lang din dahil yung mga nakaupo sa government noon
wala dito sa Makati. Patay tayo dyan. Oh. Diba? Friends, Winnipeg, shoutout po. Merry Christmas. Next, dito naman kasi, na ano lang natin, na pag-uusapan lang natin, bakit ganito sila? Tinamaan ba ng lintik etong si Digong? Biglang napabate, ay Diyos ko po. Biglang nagbabago yung tao, no? Ang bilis mag-transform. Para lang mag-misdirect yung kanilang mga ginagawa na paninira sa gobyerno. Biglang, ay Diyos ko po, bait-baitan ang lolo nyo.